Nabanggit ko sa nakaraang vlog, Ghost Project, lumabas ang pondo, pero walang proyekto. Noon pa nabanggit ko na yan, wala pa yung exposure na yan. Kaya yung ano na yan, hindi yan kay Duterte. Kay Duterte na stop yan, na-control yan. Kaya lang, pumasok itong 2022, nagkaroon ng lakas ng loob ang mga buwabol na magsimulang muli na buhayin ang kanilang mga sindikato. Kaya nangyari yan. Kaya maging alerto tayo. Huwag tayong maniniwala na. At saka isa pa, ang balita na yan, kanino nang galing ang balita? Di ba sa mga kalaban? Gusto nga nilang wasakin ang pagkatao ng mga Duterte. Kaya nga sinisira nila. Pinararatan. Kahit nga yung sa mga sabonero, kay Duterte pinapasa yun eh. Lahat yan ibiblame kay Duterte dahil gusto nga nila i-demoralize ang ating Pangulo at si Ma'am Sara Duterte, VP Sara Duterte, para mag-distract sa 2028 election. Yan ang kanilang pinaka-main objective, sirain, wasakin ang mga Duterte. Pero nagkakamali sila, matatalino na at may puso ang mga mamayang Pilipino. Alam na alam namin kung sino ang Pangulo na tumutupad sa kanilang mga mandato. Sir, opinion mo na parang ayaw nila ipatawag itong si Saldico? Ayaw nila ipatawag si Saldico dahil nga gusto nila cover up. Dahil maraming nalalaman si Saldico. Mismong si Saldico may alam dyan. Kaya ayaw nilang ipatawag. Tignan mo ha, may plano nga sila na magkaroon ng independent investigation. Gusto nila magkaroon ng independent panel para mag-imbestiga sa mga flood control project. Bakit kailangan magkaroon ng independent? Iniimbestigahan na nga ni Senator Marcoleta. Ano yun? Oh, bakit kailangan independent? Dahil kontrolado nila kapag independent, sila mag-appoint dun eh. O kayo independent panel dyan, imbestigahan yung Ghost Project na yan. O, pero sila rin ang may bulong. Pero tunay, reforma tayo ngayon. Isang tunay na pagbabago. Reformahin natin ang Pilipinas sa pamamagitan ng ating mga karapatan, ang ating mga malayang pagpapahayag. Huwag natin meron tayong Bill of Rights, Article 3. Tandaan mo yan. Meron tayong karapatan magpahayag ng ating mga saloobin, sentimento, para ipahayag na meron tayong diskontento sa gobyerno na to. Hindi tayo kumakalaban sa kanila, pinararating lang natin meron sa kanila na akong pang-upload. na tama na, sobra na, ano? Tama na, sobra na. Dalawa. Tigilan na yan, kawawa Yung na ang lalaki mga kanina. Pilipino. Hindi yan live. Kayo lang Hindi. nagpapayaman, habang ang mga Pilipinong mahirap, Ano lang? nananatiling mahirap at mahirap. Video, at mahirap. upload ko. Ay, oo. Awa naman Ang kayo, ganda kaya yung mag-upload. Sige, rin ko Tigilan upload. mo na ang mga pamumulitika. Isipin nyo naman ang kaunlaran ng bayan. Lumalangoy na kami sa kumuloy ng kahirapan at kumuloy ng bahan ng tubig. Si Vizcaya, tinunod nila ni PRRD, pero nung eleksyon, Yun, kita nyo na ang kulay, tama ka dyan, Brad. Nakita mo? Oh, bakit siya ang nagtaas? Ibig sabihin, kaibigan silang dalawa. pero ngayon yung pagkakali kanina, ang mga pictures sa mga kuha nila, Duterte, Raycon, sana, walang yung Marcos. Diba? Wala talaga kasi nga, kay Duterte, Ulan? hindi naman natin sinasabing walang korupsyon o walang naganap na ganun sa panahon ni Duterte. Meron. Kaya lang, hindi sila umubra. Kaya nga yung mga kuraboy na yan, ay nagutom nung panahon ni Pangulong Duterte. Gutom na gutom sila. Dahil hindi sila makaporma ng mangurakot. Kung di mo kumuha ka ng lisensya, ano sabi ni Pangulong Duterte? Pag kayo pumunta sa mga pagawaran ng gobyerno at hindi kayo inasikaso, sampalin nyo. Oh, sampalin nyo. At kung hindi nyo kaya sampalin, itawag ko sa 888, pupuntahan ko kayo, ako sasampan. Sa takot ng mga empleyado ng mga kagawaran natin, sinunod nila. Ang bilis ng aksyon ng panahon ni Duterte. Magpunta ka sa LTO, magpa-renew ka. Ang bilis. Pumunta ka sa PSA. Ang bilis. Pumunta ka sa BMW. Ang bilis. Lahat ng mga ginagawa natin na inaasikaso, BIR, mga passport, ang bilis ng aksyon. Kasi nga may respeto sila at takot sa ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Meron silang malaking respeto
at takot na kayang gawin ng Pangulong Mag-upload ako. Duterte na sila ay kalusin. Yun ang Mag-upload ako. Ulitin lang natin. Anong pagkakaiba ng Marcos administrasyon sa Duterte? Malaki, hindi na, actually nga, hindi nga pwedeng ipagkumpara eh. Oo. Sorry, ha? Oo. Hindi pwede ipagkumpara si Tatay Diggs. Dati akong leader ng Marcos Loyalist Group. Pero tahasan kong sasabihin sa inyo ngayon na ang panunungkulan ng dating Pangulong Duterte at panunungkulan ng kasalukuyang administrasyon Ang laki ng ano. ni BBM, malayo-malayo ang Dinala na niya yung malayo-malayo ang performance. Hindi battery pwede motor niya. ipagkumpara. Sobrang laki. Anong pagkakaiba? Malaki ang pagkakaiba. Ito pagkakaiba, isa-isahin ko. Unang-una, sa lahat, priority, peace and order. Ang peace and order during the term of former President Rodrigo Roa Duterte, napakapayapa. Kahit madaling araw umuwi ka sa mga liblib na lugar, wala kang pangamba at takot. Peace and order. Dahil merong salita si Pangulong Duterte na kapayapaan ay para sa lahat. Kaya ang mga gumagawa ng karumal-dumal during his term ay takot gumawa ng ikapapahamak ng mamayang Pilipino. Dahil may Duterte. Pangalawa, ang Department of Migrant Worker na yan, pakifocus nyo nga yan, ang Department of, ano yan, DMW yan eh. Yan. Yan DMW na yan. Hindi kay BBM nagkaroon ng kagawaran ng Department of Migrant Worker. Yang DMW na yan, during the term ni Pangulong Duterte, na-create ang Republic Act 11641. Republic Act 11641, the creation of migrant worker, ay kay Pangulong Duterte yan. Pangalawa yan, kami ang humingi niyan, OFW leader advocates ako. Kaming mga leader ng OFW organization ay nagkaisa manawagan noong 2016 na tumakbo si Pangulong Duterte ay hiningi namin na magkaroon kami ng sariling departamento. At yung hiningi namin ay Department of Overseas Filipino Worker. Kaya lang napalitan yan. Ginawa nilang Department of Migrant Worker. Okay na rin. Importante, meron kaming departamento. Pangatlo, ang laglag bala sa Ninoy Aquino International Airport na palasak, nawala yan.